So what's up mga kumag-aim, back ang inyong online judge. Ano iba kundi Judge dyan. Okay guys, itong re-review natin na battle, matagal na tong battle na to. So it's MR Industria versus Class G. So naiwan ko to kasi to be honest, walang nagre-request ng battle na to. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung mga times na nag-upload ang Flip Top is andun tayo sa trabaho natin na naka-focus tayo sa mga request videos, sa mga tournaments, 'di ba? So naiwan ko to. So alam ko dito sa Vuelta Balentong 10 ba to? Tama, Vuelta Balentong 10. Ilan lang yung na-review ko dito eh. Sa pagkakalam ko yung Ruffian Vitrum, GL Lipcram, syempre yung yung semis na na Husky Plaridel. So sa pagkakalam ko yun lang or baka meron pa. Etong MR Industria versus Class G, naiwan to kasi yung mga nabanggit ko kanina, lalo na yung GL Lipcram tsaka yung Ruffian Vitrum, yung time na yun kasi may mga nag-request kaya nasagasaan yun nung nagre-review tayo ng mga request videos. Etong time kasi na to, MR Industria tsaka Class G, walang nagko-comment na reviewing ko kaya medyo natagalan, medyo naiwan. So ngayon nagba-backtrack ako ng mga battles na gusto ko mapanood at hindi ko pa napapanood. At ito, lumabas to, nakita ko to, MR Industria versus Class G. So sinong ayaw mapanood to? No? Class G, sa mga di nakakaalam, siya ang unang kampiyon ng pedestal. Ang pangalawa si 30 at naglaban sila nung Ahon 14. Nanalo si 30 doon. Tapos ngayong Sabado, October 26 po, today or tonight is October 25. So bukas magaganap na ang finals ng Motus Pedestal 3 at malalaman na natin kung sino yung magiging kampiyon, pangatlong kampiyon ng pedestal. Okay, so ngayon, MR Industria, pucha, napanood ko na yung mga ibang battles ni MR bago to eh. No? Napanood ko yung laban niya kay Zendlook, napanood ko yung laban niya kay Mzite, pero itong battle niya na to against Class G is ito pa yung naiwan. Dapat ito muna eh, 'di ba? Ito muna bago yung kay Zendlook, bago yung kay Mzite, 'di ba? So 'yun. Sayang kasi nauna ko mapanood yung mga latest bago yung pagbabalik. Alam ko pagbabalik ni MR to sa sa rap battle eh. Okay. So yun, wag natin patagalin to kasi masyado nang natagalan yung ko dito, yung pag-review ko dito, kaya umpisa na natin to. MR Industria versus Class G. Classic style clash ang sa tingin ko mangyayari dito, pero tignan natin. Dapat 5 ang hurado natin. Non-tournament battle to. Vuelta Balentong 10. Pakinggan natin unang banat. Class G. Game! Kalimutan ko agad Sa pa, game? Siya si MR Industria. At ito daw ang kanyang malaluning comeback. Paalala ko lang ha, nung huling laban niya kay Pistolero sa pagsusuri tambak, tapos pagbalik, pinapatagad sa akin, di man lang sa kukunti ang gap. Malamang yung mangyayari sa clap. Tagal bago nakabangon ng industriya, tapos malulugi agad, bossing. Okay. Tingin mo ba makakasabay patumpang Ahon 8 sa mga bagong fave at makabagong wave? Walang halong hate. Ayos lang kung bumalik yung industriya kahit masyadong late. Kaso yung produkto niyan matagal na lagpas sa expiration date. Kaya nga mas pinili niya na lang tumambay sa ingay likha. Kasi dun siya nang ibabaw at siya yung laging ace. Kaso kung ikaw yung halimaw sa ingay likha, ako yung halimaw sa quiet place. Para makilala sila ang tugon, nagbaliw-baliwan na ang tibay. Oo, napansin sila doon, pero sa malawakang pagninilay, kailangan pa magsama-sama ng mga may bulong, makalikha lamang ng ingay. Paano ang bibirdo ng kanta nila kahit i-check nyo ang wak? Kaya nga nung nalaman kong si MR yung kalaban, ako'y napag-game ng sagad. Upo agad ako sa PC para yung mga kanta niya ma-search ko lahat. Una kong nakita, daan ng mga tumakas. Puta, in-escape ko agad. Hindi.
Pinakinggan ko din yung Broken Love song niyan. Ang title, Pagkakamali. At yun na yata yung nagawa kong pinakamalaking pagkakamali kasi meron siya dong lyrics na ako ang baluti at sandata mo sa loob at mapa sa labas. Napakalakas. Pati ba naman sa love song, yung lyrics mo, napakadahas. Sa mga hindi nakakaalam, kanta niya yon para sa ex niya, si DB, yung kanyang iningatan, kaso siya ay iniwanan. May nalalaman ka pang sandata ka eh, hindi ka nga inilaban, gago. Yung ex niya si DB, nasa India na, nung na-stalk ko siya minsan. Nakahanap na ng mas Indian. Oo, pinagpalit siya sa Indian. Sobra nasakit yan, insan. Ngayon anong sasabihin mo? Mas marami kang pinagdaanan na di ko kaya natahakin. Tangatsaka mo na ako yabangan ng karanasan pagtapos ng dadanasin mo sa akin. Kasi ngayong ako kalaban mo, masusi na magmulti ka kung ayaw mong matsugi at pagsuri ay mamuhi ka. Pag di mo na ibenta yung mga gawa mo, ang aking tsak ay lugi ka. Kailangan mong galingan sa kada palitan kundi ang babagsak industriya. Unang balot, Okay, so unang comment para sa round 1 ni Class G. Balance. Well-rounded. Jokes, bars, technicalities. Yun talaga yon. And hindi naging dragging, hindi naging mahina, hindi naging pababa. So nag-start although yes, nakalimutan niya agad yung start niya pero hindi pa naman yung counted. Yun. Pagpasok ni Class G, pagka-spit niya ng sulat niya, tuloy-tuloy na yon. Akala ko sasabay si Class G sa sa estilo ni Emar. So alam naman natin na estilo ni Emar is may pagka left field, lyricism, technical, 'di ba? So nagulat ako may bale si Class G doon na mga pasundot-sundot na na jokes at ayun, ang galing. Ang ganda ng mga transitions kasi hindi natin namamalayan na puta tumatawa na pala tayo. So isa sa mga isa sa mga na strength din ni Class G yung paghahalo-halo niya ng mga iba't ibang elemento ng battle rap. So si Class G, guys, sabi ko nga sa inyo, siya ang unang kampiyon ng pedestal at for sure naman, no? At tagal ko na tong nasusubaybayan si Class G. Nag-start ako 2022 sa review content, no? And yun, yung buong pedestal 1 na review natin yun at yung ibang battles pa ni Class G sa Motus na subaybayan ko yun. Kaya sobrang gamay ko na yung estilo ni Class G. Alam ko na kung paano siya magsulat, alam ko na kung humihina yung bawat dura niya or hindi. So sa kakapanood ko kay Class G, alam ko na yung kung ano yung malakas na performance, alam ko yung mahina. And this time hinalo niya, sobrang mix ng elements ng battle rap, jokes, mga technicalities, 'di ba? Sumabay siya and effective, sobrang effective. Sabi ko nga sa inyo, hindi naging dragging yung paghahalo-halo niya ng mga estilo. Kaya yan, props. Ganda nun. Yung mga jokes na grabe na yan, insan, pinagpalit sa Indiano, grabe na yan, insan, di ba? Solid yun, nakakatawa yun. Sabi ko nga sa inyo, di natin namamalayan na nasa jokes na pala yung atake ni Class G dahil ang ganda ng transition. So, okay. So, Emar, pakinggan natin. Ang lakas. Ang lakas ng boses. Bakit, Class G? Gangsta ka ba? E di sa lansangan na natin to agad dalhin. Gigripuha kita sa tagiliran na may tagas kang kukumpunihin. Sa iyong pag-uwi, lihang pamamaalam ang iyong takdang aralin. Magsimula na tayo ng klase. Ito ang edukasyon ng pagkitil. Kalawangin gulok ay tutuhog sa iyong bobok nan. Tutubuhin ka sa ulo, papakuha sa lalamok nan.
Puputulan ko ng dila itong lason sa lipunan. Dito sa Silidaklatan, tutuluyan, saksi ang inyong katahimikan. Maraming salamat. Eto, klaro ka lang magsalita pero yung timpla mo malabnaw ka pa sa balabo. Tunog mo duplikado, pilit ang pagkabarombado. Pestarantado kang tensyonado, kurso ko'y lumalamon ng diskurso. Punto per punto, tatanggalan ko ng ulo itong walang modong rebulto dahil... Dekorasyon ka lang sa entablado. Dekorasyon lang din ang mga salita mo. Ang sakit nun. Lalo na't malungkot kang pinagtatawanan ng mga tao. Wala na magbabago pisan kahit ka pa magbago. Kasi nagtatanga-tangahan kang niyayakap ang pagiging bobo. Kita naman sa desisyon, hindi mapagtatakpan. Nung tinanggap mo kung makalaban, kabobohan ang tawag dyan. Hindi ka nag-iisip, gambalain ng industriya ang bagot. Para kang gumawa ng sariling bugtong nang namatay kay hindi mo nasagot. At dahil hindi ka nag-iisip, dinala ka ng sigalot, dinala ka ng bubuyog sa marumi mong isip upang magpulot dahil kapahamakan ng kinahinat na ng iyong dunong-dunungan. Wala ka namang kalidad, hindi ka rin kapitapitagan. Doktrina mo hindi nakakasindak. Ramdam ko ang alinlangan, ramdam ko ang iyong kaba na pagtatakpan lang ng kahalayan. Lalim po, utang ina. Pero, ang layo ng agwat natin ay mula Maynila hanggang Himalayan. Nagsulat ako ng malalim, inilaan sa iyong himlayan. At sa pagsapit ng ilang buwan, huhukayin kita sa iyong libingan. Yung bangkay mong pinagpepiestahan ng mga uod, pasasayawin ko sa ati-atihan. At mauusokan bago ko pasabugan ng mga sumpang dadalhin ng iyong kaapu-apuhan. Hindi ko alam kung ano i-comment ko sa round 1 ni Emar. Performance ni Emar, ang isang pumasok sa isip ko sa nakita ko, napanood ko sa performance ni Emar dito, pang teatro real talk guys, pang teatro siya. Alam mo yun, parang ang sarap niyang panoorin, ang sarap niyang ulit-ulitin, ang sarap niyang pakinggan, ganun kasi yung ginagamit ni Emar sa battle is alam mo yun, yung mga malalalim na Tagalog, tapos understandable naman 'di ba? Understandable siya. Kaya para sa akin, ang dating niya is mga malatsatro, no? Yung parang habang pinapakinggan ko siya, puta, mesmerizing yung El Filibusterismo, No Limitangere, parang ganun yung dating sa akin. So nagustuhan ko yung performance itself. Hindi ko na isa-isahin kasi masyadong malawak, masyadong malalim. So performance itself, nagustuhan ko yon, yung mga pinupunto niya doon, nagustuhan ko yon. Sabi ko nga, pang teatro yung yung performance ni Emar. Sana sa 2 and 3 ma-maintain niya yon, or sabihin natin mas maging mataas pa, no? Pero ang usapan is battle rap, and para sa akin maganda yung performance ni Emar, pero I think sa battle lamang si Class G. So, isa lang naman yung nakita kong kategory kung bakit lumamang si Class G dito. Yun yung mga direct punches niya for Emar. Yun lang. Wala nang iba. Kasi kung sa stage presence, pwede kong ibigay kay Emar or pwede kong ibigay ng tabla yun Kasi, sabi ko nga sa inyo, si Emar, yung aura niya is pang teatro. So, sanay na sanay siya mag-perform. Si Class G naman, ito yung mga rookie year niya rookie months niya to 'di ba? So, although di ko naman sinasabi na nakita nating kabado si Class G dito, pero yung umpisa niya, 'di ba, medyo nakalimutan niya. So para sa akin, pwede nating ibigay yung stage presence performance kay stage presence kay Emar, pero hindi naman ganoon nagkakalayo. Then sa overall punches, punchlines, effectivity, sa effectivity, masasabi nating tabla rin yun para sa akin kasi effective yung ginawa ni Emar dito Sabi ko nga sa inyo, ang ganda niya mag-perform, ang galing niya mag-perform, delivery ang ganda rin. So
And then ganun din kay kay Class G. Kaya nga sinasabi ko sa inyo dito, sa isang category lang ang nakita kong lumamang si Class G dito, at ayun yung mga direct punches for MR. And yun lang I think yun lang talaga. Si MR, ang ganda ng performance, pero nakulangan lang ako sa mga direct punches niya for Class G. Then si Class G naman, well-rounded jokes, technicalities, diba? Sumabay siya. So dikit lang to, and bibigyan ko to ng 9-8 in favor of Class G. Sobrang dikit, pero I'll go with Class G dito. Last tama, no? Tangina! Yun na yun! 4 na taon nagpahinga, nanatiling wak, di pa rin yata natututo to. Sayang lang yung mga araw at tsaka mga drogang nakonsumo mo. Sakto! Nagpatato ka dyan sa tuktok para pagkat di na magets yung mga punto mo, at least dyan matatawag na art yung mga tintang nasa ulo mo. Kasi sabi niya kay Topher, matuto ka munang gumulong bago ka gumulang. Puta, galing nito, boy. Tinuruan niya si Topher, dapat daw lutang, nagsiman tuloy. Igagaya niya pa sa kanya yung tao na halos nasa hukay buhay. Para makagamit, binibenta yung gamit. Oo, ganyan si MR, sobrang husay. Pero, para di masyadong mahalata, ginawan niya na ng ukay-ukay. Mindset ba? Mindset. One time, pumunta ako sa ukayan ni MR. Yung mga damit, amoy bangkay. Gago. Kaya yung mga customer nananamlay. Pagkatapos ba naman pagpawisan sa event, dun niya na agad sinasampay. Lakas ng tama mo. Dinidisplay mo na agad. Di mo man lang nilinis, bro. Paano pa puputok yung business mo? Amoy putok na yung business mo. Gusto niyo ng patunay, sabi niya kay Pistolero. Magbabanlaw ka ng dugo, sabay sasabunin ka ng taga. Di ba kayo nagtataka? Banlaw muna bago sabon kasi nga hindi naglalaba. O baka naman wala ka na rin maisip kaya yung sulat binasta na. Nauna pa yung banlaw kaysa sa sabon, ganyan pag pigang-piga ka na. Tangina ka, dun pa lang di na tayo pareho. Yung pagitan natin sapin-sapin. Pareho lang tayo ng pinanggalingan pero di tayo pareho ng galing. Kaya mahiya ka naman. Ayos. Barok ka ba, ha? Lahat ng taga silang patok na sana. Si Sur, kampiyon pa nga Si Jonas, pasok sa lasa. Kahit yata sa bakery, ikaw lang yung kababayan na hindi abot ng masa. Okay. Tapos lagi niya pang pinagyayabang na siya daw ay naiiba ng kulay. Ano bang silbi niyang naiiba ka? Hindi ka naman kabilang sa mahusay. Kasi puro lang yan pagdadrama. Kala mo may sugat na malalim o may buhat na dalahin, imbis na yung utak paganahin. Ha? Di na dapat paaralin o yung usap pahabain. Baka di masukat yung malalim na di sukat akalain yung mga ulat na nanggaling tsaka sulat na sa akin. Kasi kaya kong mag-bars, jokes, multi. Mga bagay na dun ka nakulangan. At kung hahanapan mo ako ng poetry, sa round 3 na lang natin pag-usapan. Okay, ang pinaka napansin ko naman sa round 2 ni Class G, ano dito, yung hindi. Sorry. Yung round 1 and 2 ni Class G para sa akin, magkaparehas, sobra. Alam mo yun, mirror, ganun lang talaga. Na ang sasabihin ko kasi dapat ang sasabihin ko talaga dapat kanina is ang pinakalumitaw sa round 2 ni Class G is yung sobrang effective, sobrang gandang transitions from bara to jokes, no, na hindi natin namamalayan na umaatakan na si Class G sa pamamagitan ng jokes, no. So ganun yung sana sasabihin ko, kaso naalala ko yung round 1 niya ganun din, so kaya binawi ko kaagad na halos magkaparehas talaga or mirror talaga yung 1 and 2 ni Class G. Ganda nung transition talaga, pucha. Bumabara siya eh, 'di ba? Tumetechnical siya. Tapos biglang may tatawa. Tapos
ayun na, jokes, tapos switch ulit, technical, bara. So ang ganda nung ang ganda nung pagka-construct niya, ang ganda nung pagkakatahi-tahi, ang ganda nung delivery. So yun, kumbaga yung round 1 ni Class G, sobrang na-reciprocate lang sa round 2. So para sa akin, same yung 1 and 2. Then, pakinggan natin si MR. Tignan natin kung mag-iiba ng atake. Tignan natin kung maaangatan ba ni MR yung performance niya sa round 1 or madodominate niya yung round 2. So, let's see. Ang lakas. Taga-silang ka ba? Taga-silang to? Ako'y lehitimong taga-bayan. Yung dugo ko ang Bulo at Bautista sa Cavite, nakikipagpatayan. Taga-silang ka? Kahit anong partido mo doon, walang magagawa yan. Dahil nakasulat na sa kasaysayan na pinatay ka ng sarili mong kababayan. Pag titiniklingin kita sa baga, ipapakaladkad sa kalabaw. Iihawin kita sa nasusunog na bahay kubo, yung bungo mo gagawing bola pang sepak takraw. Ang yung laman loob, pwedeng gamitin patibong panghuli ng agila. Susuotan kita ng barong Tagalog at sa burol mo, lupang hinirang ang musika. Dahil habang nagsusulat ako'y nagsisiiyakan ng mga anghel at ang mga demonyo'y nagluluksa. Dugo ng propeta at apostol ang tinta ko sa paglikha. Luwal at hati, pati kaluwalhatian sa aking gamit na paksa. Kaya plema ka lang sa akin, Dora, sa masalimo at kontula. Patnugot ang pupugot at panlapi aking gulok. Panaguri ang pansaksak at simuno ang panghugot. Bawat gatla may pagkatuto, parilalang nakatutok. Mga nagbabagang basyo, persahan ko sa iyong ipapapulot. Dahil panigurado ka namang luluhod kahit magpakatala ka pa sa salitaan. Talataan ko'y sinasamba, talaan ko'y salatalitaan. At ito ang talamitam sa talambuhay mong nasa talampakan. Taliman mo mga talima, talino ko'y hindi nahihiwaan. Madudurog ang kasukasuhan mo at magpuputo ka ng mga litid. Kulang kung kahanginan lang sa lalim ng aking ipapasisid. Malulunod ka sa masasakit na alaala kong aking ipapasilip. Regalo, dahil bago ka malagutan ng hininga, ang simbolo mo ay pagbibigayan ng pag-ibig. Ganon ako magmahal, nakamamatay. Kahit pusong bakal at bato, mabibistay. Ako ang Kapo Negro na sa panaginip mo gumagabay, at panaginip ka na lang dahil 2 buwan ka pa lang, pinatay ka na ng sarili mong inay. Kaya hanggang diyan ka na lang. Kaluluwa at ilusyon na nahahawakan. Pumunta tong kaluluwa para dumigma, pumunta yung mga tao para ikay kaawaan. At ako, hindi ko alam, hindi ko inasahan. Ako na pala ang sundo dahil namatay sa panaginip ng binagyan ko na paggunot si kamatayan. Kaya tara, sagot ko na ang pamasahe. Tutal hilaw ka, aabunohan kita sa Cavite. Okay. Ato, mabilis na lang. Yung round 2 ni Class G, sabi ko nga sa inyo kanina, bago tayo mag-start, kailangan niyang malagpasan yung performance sa round 1 or i-dominate niya yung round 2 against Class G. Pero anong nangyari? Yun, pinakinggan natin mabuti yun. Pinakinggan ko talaga na mabuti yung round 2 ni MR, and para sa akin wala siyang talaga, walang direct punches for Class G. Kumbaga pwedeng spit niya pwedeng spit to ni MR, i-revise lang niya ng konti. Pwede niyang spit sa kahit hindi si Class G yung kalaban niya, no? Siguro i-revise lang niya yung taga-silang ka ba, Cavite. So yun lang pero yun, to be honest guys, narinig ko as talaga, pwedeng ispit ni MR yun kung sino man yung pwede niyang kalaban sa stage na to, 'di ba? Alam mo, sabihin natin may tag team or palitan natin si Class G dito, lapag natin niya si Fukuda. Kung pwedeng i-spit pa rin ni MR yung mga verses niya against Fukuda sa na to. Ganon ko siya nakita kasi walang direct punto, direct punches para kay Class G. Wala nga tayong narinig na mga nameplay 'di ba? Wala tayong narinig na ganun walang ganong constructed lines, no? So ayun, yun lang para sa akin, medyo talaga. Then syempre, yung performance
pa rin, stage presence pa rin. Sabi ko nga, parang panchatro talaga si Emar kung mag-perform, kaya ang sarap niya pakinggan. Kaya kanina bang pinapakinggan ko siya, hinahanap ko yung pang-battle na linya na ano ba yung mga pang-battle na linya. So, yung mga nameplay, yung mga wordplay, yung marami. Pero wala para sa akin hindi ko masyadong na ano yun. Although malakas yun, but kinulang yun sa pagiging battle wise, no. So yun, 9-7 sa round 1. Kay Class G bigyan pa rin natin ng 9 yon. Then kay MR bigyan pa rin natin ng 7 yon. So yun, 9-7 both. So 18-14, 1 and 2 Class G, round 3. Sa Cavite. Ang bato binibistay. Sira ulo ang puta. Ito yung 4 na taon nyo iniintay. Kinangin ang construction na pati bato binibistay. Ang lakas ng tawa talaga nito, no? Game! Batid ko sa iyong hilat ay, di tayo pareho ng suot. Ako'y tinitignan mo lamang na may galit at puot, ngunit lingid sa iyong kaalaman, pareho tayo nahubog. Ako'y instrumento din lamang na may mas mainam na tunog. Ramdam ko ang iyong dedikasyon, ngunit lahat may limitasyon. Ang pinaglalaban mo ay tama, ngunit sa maling henerasyon. Okay. Kaya nga ito na mismo yung kasagutan sa matagal mo na nakatanungan kung bakit isa ka sa namuhunan na nabaon sa kalaunan. Di mo masisisi yung mga tao o maghagilap ng katarungan. Sadyang walang maayos na hinaharap yung mga likha mong pangpalikuran. Pero kung sa bagay, para lang naman sa mahahalaga na bagay, kaya nandito ka't sinasabing isa ka sa mahalaga na bagay. Ngunit ang kailangan mong tandaan na bagay, nawawala ang halaga ng bagay pag pilit kang nakikibagay sa mga bagay sa mundong hindi ka nababagay. Oo, mali, Emar. Di ka matatawag na mahusay at di ka kakabiliban dahilan niya mga sulat na sagrado at tila nagsisilbig tipan. Nakatayo ka dyan para pakinggan. Pero ang mas nakakarindi lang, kahit anong tindi ng pag-intindi, di ka naiintindihan at alam mo yan. Kasi meron siyang kasabihan, naiintindihan kitang, di mo ko naiintindihan. Pues ikaw ay aking naiintindihan. At ang aking pagkakaintindi, alam mong di ka naiintindihan. Ang di ko lang maintindihan, ba't ayaw mong maintindihan? Tapos, gusto mo pang patayin yung komedya? Eh yung mga komedyante nagpatunay, ba't mas makulay laro? Yung panahong tumigil ka't nag-quarantine, sila yung bumuhat bano. Tapos ngayon bumalik ka sa battle para magkaulam kayo. Bali yung gusto mong patayin, yun na yung bumubuhay sa'yo. Kasi di ba 5 taon ang nakalipas nung isa ka sa napili na gumera? Naging alo pati kultura, isa ka mismo sa pruweba. Ganyang estilo yung di bumenta. Kaya wag mong sinisisi yung komedya kung bakit bakupad umunlad yung rap. Industriya mismo yung problema. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang daplis tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating, makakaalis ka na ulit. Okay, yung round 3 ni Class G, pumasok siya sa estilo ni Emar. So, mahirap to. Although may mga gusto na akong sabihin sa round 3 ni Class G, pero I think panoorin muna natin, pakinggan muna natin yung round 3 ni MR dito. So, basta ang pinakamasasabi ko lang dito, pumasok si Class G sa estilo na kung saan doon malakas si MR, and hindi ko pa kayang hatulan tong round 3 ni Class G hangga't hindi ko pa napapakinggan yung round 3 ni MR, kasi mahirap magsalita ng tapos dito sa ganitong performance ni Class G kasi pumasok siya sa estilo ni MR 'di ba? So set aside ko muna yung round 3 ni Class G. Pakinggan muna natin si MR dito. Hindi ka na napagod gumawa ng tamad na pangungusap. Ganun pa rin. Kaya nakakatamad kang kausap. Yung utak mo sinliip ng utak ng kulisap na unti-unting
Namamatayan ng kislap tapos kidlat ang gusto mong masukat. Maaabo ka sa akin, sa kulog ko pa lang. Letra mo pa lang, letra ko halang. Rekta ko monekta, ikaw angas pa ba lang. Kaya nararapat ka lang na pahiga ng paalang. At pagapang kitang lalatiguhin sa bako or tayo dumaan. Iikot kita sa kawit, kakaliwitin sa indang. 13 saksak sa 13 martires na may taring tandang. Sa tansa kita ibibilad habang inaasinan sa pangpang. Patay si Class G. Hindi na to aabot ng dasma. Kung makatungtong to, papalahin ko sa palapala. Pati sa imos na katimbre ka, handa ng bayoneta. Matatagpuan ka sa norbeleta sa loob ng maleta. Hindi sisikatan ko kahit sa silang lumilitaw ang araw. Burado ka sa hinaharap, wala ka ng balang araw. At sa aking balang araw, balay sinliwanag ng araw, kahit ipaliwanag ko araw-araw, lirisismo ang mangingibabaw. Malulunod ka lang. Shhh. Kahit ipaliwanag ko araw-araw, lirisismo ang mangingibabaw. Ay, gag. Okay. Dahil kulang ka. Kulang na kulang ka. Masarap mong hatawin sa entablado. Ganito yung itsura pag yung tropa nyo kabado. Matagal na tong barumbado sa salintaan, hindi mo kontrolado, habang binabayo kita sa ulo, ganon magpaagago. Tapos ililigpit kita, itutupi na parang papel. Puputukan kita sa ulo kahit wala akong parel. Dahil salita ko ay makapal pa, makapal. Puputukan sa kahit walang baril eh. No? Time, flip top again. Ay, gago. Flip top, vuelta balen. Binigay ni Emar yung round 3. Ang dami ko nang gusto sabihin eh, no? Una, okay, ito yung una kong gustong sabihin. Sa ganung performance ni Emar doon sa maikling mga verses niya bago siya mag-choke. Masasabi ko na kahit ayun pa lang, enough na yun para ma-cover niya yung almost round 3 ni Class G kasi nakita natin yung pinagkaiba ng dalawa sa ganung estilo. 'Di ba? Si Class G, sabi ko nga pumasok si Class G sa ganung estilo ni Emar. No doubt, malakas, effective. Pero, iba pa rin kapag si Emar yung nagde-deliver ng ganong linya, no? Sabi ko nga sa inyo, si Emar, parang napapanood ko siya as chatro. Ganon yung dating niya sa akin, ganon yung performance niya, ganon yung kung paano niya ini-spit yung mga linya. Parang, ganon talaga as a chatro. Then, kay Class G, props kasi nagampan naman niya, no? Naging effective yung ganong estilo laban kay Emar. Naging effective din. Siguro ang pinagkaiba lang ng dalawa is si Class G may mga direct punto, no? May direct siyang angulo na para kay Emar talaga yung mga line marking, 'di ba? So, yun lang siguro yung lumitaw dun sa round 3 na performance ni Class G. Kita ko yun napansin ko yun na kahit ganun yung atake ni Class G, may direct na punches for Emar. Then pagdating sa round 3 naman, sabi ko nga yung bago mag-choke si Emar, sabi ko nga enough yung ganong puwersa, yung ganong composure, yung ganong conviction, yung ganong aggressiveness, ganong lahat yung enough yun para ma-cover up niya yung performance ni Class G. So sabi ko nga, kung magtutuloy-tuloy yung ganong performance ni Emar hanggang dulo ng round 3, possible ibigay ko kay Emar yung round 3. Kaso nga lang nag-choke. So sayang, pinakamalakas na sana ni Emar yung round 3. Andun na yung, alam mo yun, sa ilang lines pa lang nakita ko kagad na ito yung pinaka-powerful niya na round, pero naputol dahil nag-choke siya. So, sayang. Tapos binigay na niya, 'di ba? Sayang kasi hindi ko alam kung mahuhugot niya 'yon, pero I think
kahit maugot niya, nabutasan na siya ni ano doon, ni Class G sa in terms of performance. Kaya sayang yun para sa akin. And ayun, yun yung pinakamahinang round. I mean, yun yung pinakamalakas niya, pero it turns out na yun din yung pinakamahinang round ni MR. So ayun. 9 points all 3 rounds ni Class G para sa akin. That's 27. Then kay MR, ito yung pinakamalakas, but it turns out na pinakamahina. So 776, that's 20. Yun. 27 to 20. All 3 rounds Class G, pero tayo na, sayang yung round 3 ni MR. Itong 10, Class G versus MR Industria. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho at para sa silang Cavite. Ang bota ng hurado, 3-2, magigay para kay Class G. Salamat kay MR Industria, syempre. Silang Cavite, men. Happy birthday kay Jilinsinya sa girlfriend ko. Yan, tapos na. Yo, shoutout sa Linamnam na FE3 sa Parador Ukay. Maglalabas ako ng album title Alaala, ang daan ng mga tumakas. Kaduktong yun ng industrialismo. Sana samahan nyo kami na tahakin to. Pricing Records sa Pricing Philippines. Iba sila ng atake. Per round 1, malinaw, MR yun. Kakaibang pagtatanghal yung ginawa niya. Then sa round 2, bumawi si Class G doon. Tapos dumami yung suntok na bato niya. Doon sa round 3, MR na sana eh. MR na sana talaga yun. Pero yun, Class G. Yo, binoto ko si MR. Sobrang dikit nung laban. Para Oh, sa MR. 1 and 2. Yung 3, kung nakuha ni MR yun, tingin ko mas solid. Pero para sa akin, nakuha ni MR yung 1 and 2. Pero shoutout kay Class G, sobrang dikit nun. Kaya yung round 3 sa kanya, MR. Binoto ko si Class G. Kasi akala ko parang mababawi na ni Emma sa round 3 yung ano niya. Makukuha na niya, biglang nagka. Pero yun, solid din yung puputokan kita kahit wala akong baril. Yan, pumunta ko sa Class G. Round 1, MR. Round 2, MR. Round 3, Class G. Nawala si MR sa round 3. Sayang. Nakuha ni MR yung puso ko. Saka fan talaga ako na nag-freestyle siya eh. Paano ako nag-freestyle sa mas maraming binitawang mga matatalinang kang salita na hindi ko pa naririnig at di pa namin naririnig. MR. Yung Charisma nga pala, binoto ko si Class D. Bali sa round 1, binoto ko si MR. Medyo talagang maganda yung pasok niya doon. Talagang ginulat niya rin si Class D. Pagdating sa round 2, medyo binigay ko kay Class D ng konting-konti lang. Kasi parang medyo talagang nasira niya na yung style ni MR doon. Tapos doon sa round 3, akala ko talaga kay MR na yun. Kaso ang laking bagay ng choke. Parang ang tagal pa. Tapos parang ang aga niya nag-choke. Siguro kung medyo bandang dulo lang, tapos konting-konti lang pwede ko pa ibigay sa kanya. Kaso ang haba rin yung choke niya, kaya binigay ko kay Class D. Bale, 2-3 Class D. Okay, so that's it. Yung iba, halo no? Sobrang mix ng vote, 3-2. And deserve naman ng ganitong klaseng battle yon. Siguro, para sa kanila, 'di ba? Yung mga, sabi ko nga, masyadong technical, masyadong malawak si MR. So, syempre, yung mga kapwa battle MC, 'di ba? Mas naiintindihan nila 'yon. Ako kasi sabi ko nga sa lagi nakalagay sa description ko, no, hindi ako battle rap, hindi ako battle MC. So gusto ko lang magbigay ng sarili kong opinion, and para sa akin sa effectivity, I'll go with Class G. Pero yun, ako lang ata yung bumoto kay Class G ng all 3 rounds dito, kasi para sa akin mas battle mode yung ginawa niya, mas battle material. Kasi sabi ko nga sa inyo, props kay MR, na parang habang pinapanood ko siya, nasa chat row, okay, parang ganun yung ano. So, for me, it's, para sa akin, medyo nakulangan lang ako sa mga battle na mga bara. Unlike kay Class G na sunod-sunod eh. So, yun lang. Yun lang naman yung naging hatol ko, yun lang naman yung naging nakita ko sa ano. Yun lang din yung magiging opinion ko sa ano, sa palitan ng dalawang MC na to. And props sa dalawa, ang ganda ng battle, puta. Sayang lang nag-joke si MR. Halos lahat kami, no, ng mga bumoto is ano, ibibigay na dapat kay MR yung round 3. Pero nawala siya doon, laking impact noon, kaya yun, Class G all 3 rounds para sa akin. Pero yung 1 and 2, malayo man yun para sa akin. Pero magkaiba kasi sila ng estilo eh. Sobrang magkaiba ng estilo. And ayun, hindi ko naman babaguhin yung ano ko doon, yung judgment ko doon, dahil narinig ko yung mga hatol
na mga judges natin. Ako, para sa akin, ayun pa rin. As is yun. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Meron pa tayong remaining 2 days para pumunta sa mga request video. So, yung remaining 2 days, I don't know if anong papanoorin ko doon, pero maghahalongkat ako dito sa channel lang, Flip Top. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.